kahapon ay nagpasampa ng baboy si Solo dahil nung umaga bigla na rin siyang naglandi. So, ang bilis. Dahil kakawalay pa lang namin nung kanyang anak, bigla na agad naglandi. So, si Kara, mas inoobserbahan pa natin kung kailan siya maglalandi para masampahan. So, ngayon, magdi-disinfect tayo ng buong kulungan dahil syempre, kahit sabihing yung bahay namin dito is ASF free. Pero, hindi porket ganun, ipin natin kung ano pa rin yung pwedeng gawin para maiwasan yung ASF. So, magdi-disinfect tayo. Gagawin natin ng ating makakaya para lang kumbaga hindi mahawahan yung ating mga alaga. So, yan guys, si Solo yan. Bale, kung mapapansin nyo, may parang silicone na lumabas sa kanya. So, okay lang yan. Yan yung tinatawag na pamigil dun sa similya ng mga barako. Bilang na lang tayo ng ng 21 days kapag hindi siya naglande, another 21 days ulit. So, bali bilang lang tayo ng 42 days. So guys, update lang sa ating pinapagawang piggery. So medyo makalat pa. Bale, nagukay na si Papa ng deposito. So yung pinagukayan, dito na niya muna nilagay para matambakan. Kasi ang balak namin, ganyan. Medyo, hindi naman siya totally pantay. Pero mas maigi kung konti lang kanyang angat para hindi naman mahirapan yung mga partner natin
na umakyat. Kasi kung mapapansin nyo, ito oh, yan, medyo mataas. So mahirapan tayong magbaba. Baka sa oras ng kiluhan ng bentahan ng baboy biglang matapilok o biglang mabalian. So mare-reject na agad tayo doon. Ito, pamula doon hanggang dito, ang balak namin is paanakan yan. So pwede dalawa doon, tsaka pwede dalawa dito. Tapos plano namin, medyo mataas naman yung kanyang bubong. So i-extend na lang namin papunta doon. So bale itong part na yan, yung part na yan ay gagawin naming gestating. So kapag mga buntis, hindi pa due date, andyan sila. Tapos gagawa din kami dito sa parting to. Dito yung parang pinaka hallway papunta dito, papasok. Hallway papunta doon. Tapos meron din dong butas na may butas din doon na which is doon papasok yung mga baboy. Para hindi tayo mahirapan na maglipat. Di katulad doon na sobrang hirap kasi kapag nilabas mo diyan sa kulungan nila, may tendency na hindi mo mapasunod yung baboy. May tendency na pumunta dito, pumunta doon. Yun, creek na. So baka mahulog. So uunti-unti natin na sementohan, lagyan ng kulungan ng mga bakal. Yung mga bake natin habang lumalaki doon sa may elevated, pagka nasa kilo na sila na hindi na kaya nung elevated, dito natin dadalhin. Yan. Dito. Sa dalawang pitak na to. So kasya dyan ang 15 to 18 na patiner. Yan.